Ano po bang gusto niyong gawin ko, ma'am? Simple lang. Mag-serve ka ng drinks. Pero hindi lang basta serve ang gusto kong gawin mo. Kunin mo ang pinakamaraming used glasses doon sa may gilid. Yung may mga mancha pa ng lipstick, madudumi. Tapos, ilibot mo sa gitna ng dance floor. Hayaan mong makita ng lahat kung anong klaseng serbisyo ang ibinibigay mo kay Leo. Ma'am, di po ba mas maganda kung doon na lang po ako sa kitchen? Hindi. Gusto ko makita ka nila para malaman nila kung sino talaga ang totoo mong amo rito. Hayaan mo makita nila na ang damit mo ay dapat lang para sa paglilinis ng mga kalat. Wala nang nagawa si Monique. Ladies and gentlemen, ito si Monique, ang katulong namin. Ang sipag niya, no? Ganyan talaga ang trabaho ng mga taong tulad niya. Sila naglilinis ng mga kalat ng mga taong tulad natin. Monique, dahan-dahan lang, baka matumba ka. Ayokong masira mo ang mamahaling marble floor namin sa dumi na galing dyan sa basong hawak mo. Patuloy pa ni Stella bago tumawa na nakaka-insulto. Maya-maya pa biglang tumahimik ang lahat. Di kalaunan ay may pumasok na malaking tao sa pinto at dito bumungad ang mga VIP guests sa party ni Stella. Pinangunahan niyon ni Mr. De Malanta, ang ama ni Stella. Ngunit ang tingin niya ay nakatuon sa isang direksyon, kay Monique. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mr. De Malanta. Lumakad siya kasama ang lahat ng VIP guests. Papunta kay Monique. Nagulat ang lahat, lalo na si Stella. Mas lalong nagulat sila ng sandaling yumuko si Mr. De Malanta kasama ng iba pang VIP guests kay Monique. Anak ko, mahinang saad ni Mr. De Malanta at tuluyan ng bumuhos ang kanyang luha. Nagulat ang lahat. Ang katulong? Anak ni Mr. De Malanta? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa mata ng maraming tao, animo ang isang palasyo na simbolo ng tagumpay at kayamanan, yung napakalaking mansyon ng pamilya nila Leo. Pero para kay Monique, isa lang itong lugar na kailangan niyang panatilihing malinis at maayos araw-araw. Si Monique ang bagong katulong ni Leo Chua, isang young, successful businessman na may-ari ng isa sa malalaking kumpanya sa buong bansa. Mga 3 buwan na siya sa trabaho, pero sanay na siyang gumising ng napakaaga. Habang nagpupuna siya ng mamahaling mga dekorasyon sa sala, napansin niya yung isang nakakatuwang bagay. Sa taas ng bookshelf, may nakasabit na maliit na sticky note. Check the comfort room, Monique. May nakita akong pating kanina. Napangiti si Monique nang mabasa ang note. Alam niya kung sinong may kagagawan yan. Ay nako, si Sir Leo talaga mas kinakailan. Akala mo bata. Bulong niya sa sarili habang tinatanggal ang note. Si Leo, kahit na medyo yaman at napakaseryoso sa trabaho, mong magaan lang ang ugali na meron siya. Hindi siya mahirap pakibagayan. Hindi tulad kapag nasa meeting siya. Hindi siya yung typical na istriktong amo. Sa katunayan nga ay siya yung madalas na nagpapasaya sa umaga ni Monique. Saktong pababa si Leo mula sa hagdan nang makita niya si Monique. Tulad ng nakagawian ay nakasuot ito ng business attire na mukhang handang-handa na para sa isang meeting. Nakita niya si Monique na nakasuot ng uniforme at nakangiti habang hawak yung note. Nakita mo ba yung pating sa comfort room? Bungad ni Leo sa kanya habang pababa na sa hagdan. Ang laki, diba? Paano naman po magkakasya sa toilet bowl yung pating, sir? Sagot ni Monique na animong nagpipigil ng tawa. Nagkibit balikat si Leo sa kanya bago sila nagtawanan muli nang muli na namang magkabiruan. Mukha kang stressed lately, may problema ba sa probinsya? Wala naman po, sir. Sagot naman ni Monique sa kanya bago nag-iwas ang tingin. Mga minor problem na lang na hindi na kailangang problemahin pa. Yan ang gusto ko, walang pakialam sa problema. Saad ni Leo sa kanya bago sila dumiretso sa kusina. Anong niluto mong almasal ngayon? Gaya ho ng dati, sir. Ginisang sardinas na may ampalaya.
Dumiretso si Leo sa hapag at agad na napangiwi nang makita yung sardinas. Bumaling siya ng tingin kay Monique. Gusto niya sanang magkomento pero sa halip na gawin iyon ay nanatili lamang na tikom ang bibig niya. Next time, may baka sa ref. Aniya na lang dahilan upang nahihiyang tumango si Monique sa kanya. May natural na kilig moments na Monique at Leo, kahit na alam na lang malaki ang agwat ng isa't isa. Para silang magkaibigan na biglang nagkakailangan. Pero hindi nila ito pinapakita ng direkta. Yung mga biro nila, nagsisilbing tulay sa lahat ng meron sila ngayon. Monique, pakiabot naman ako ng kape oh. Asukal ba yung nilagay mo rito ngayon o asin na naman tulad ng nakaraan? Sir, positive yan. Asukal na yan ngayon. Natatawang saad ni Monique dahilan upang matawa si Leo. Hindi ko na po kayo bibigyan ng asin kasi baka mamaya maulit na naman yung nangyari nung nakaraang linggo. Ayoko na rin naman pang maulit yung pagtakbo sa inyo sa emergency room. Wala namang may gusto nung nangyaring yon. Lagyan mo na lang siguro ng marka para hindi ka nalilito. Bilin ni Leo. Nasa kitchen silang pareho. Si Monique ay abala sa paghahanda ng almusal habang si Leo naman ay naghihintay ng kape. Kinuha ni Monique yung mug na may kape at agad na iniabot kay Leo. Nang iabot niya ang mug, saktong tinignan ni Leo ang phone niya. Hindi niya sinasadya pero bahagyang nagkadikit ang mga kamay nila habang nagpapalitan ng kape at mug. Isang mabilis na sandali lang iyon. Pero pareho silang nakaramdam ng kuryente. Agad na nag-iwas ang tingin si Monique. Ramdam niya ang init sa mukha niya. Sorry sir, mahinang saad ni Monique at nagpatuloy sa pag-aayos ng almusal. Okay lang. Sagot naman ni Leo na para pang biglang may kung anong iniisip. Yung pinapagawa ko sa'yo, Monique, huwag mong kalimutan ha. Pagkatapos noon, naging medyo tahimik sila habang kumakain si Leo. Hindi na sila nagbibiroan. Ang katahimikan ay puno ng kilig at hindi maipaliwanag. Nang matapos si Leo ay saka siya tumayo at naghahanda na para umalis. Monique, salamat ha. Saad ni Leo habang naglalakad patungo sa pinto. Tandaan mo yung mga pinapagawa at saka mga pinapalinis ko sa'yo, ha? Mag-iingat ka rito. Ingat din po kayo, sir. Good luck po sa meeting. Saad ni Monique habang nakangiti. Lumipas ang mga araw na ganoon ang routine nilang dalawa sa bahay. Mga simpleng interaction na nagiging dahilan upang mas maigi pa silang mapalapit sa isa't isa. Umaga iyon at abala si Monique sa paglilinis. May kailangan siyang buhatin para ilipat sa kabilang kwarto kaya naman kahit nahirap at pwersa niya rin ang sarili niya. Monique, anong ginagawa mo? Tanong agad ni Leo dahilan upang maingat pang inilapag ni Monique yung kahon at agad na pumaling kay Leo na papalapit. Yan ba yung ililipat sa kabila? Tanong pa ni Leo na halatang kagagaling lang sa gym at pawisan pa. Opo sir, medyo mabigat po eh. Kailangan lang po talagang ilipat. Sagot ni Monique na halos hindi na mabuhat ang kahon. Agad na lumapit si Leo, tinulungan siya ni Monique sa paglipat ng kahon. Ayan, bakit ka ba kasi hindi humingi ng tulong? Boss mo ko. Hindi lang ako basta nag-uutos. Tumutulong din ako basta magsabi ka lang. Saad ni Leo habang magkasama nilang binuhat ang kahon. Naging close sila habang magkasama silang nag-aayos ng mga gamit. Nagtanong si Leo tungkol sa pamilya ni Monique. At nagkwento naman si Monique tungkol sa simpleng buhay niya sa probinsya bago siya napadpad sa Maynila. Ang galing mo, Monique. Ang sipag mo talaga. Hindi ka nagrereklamo kahit ang dami mong ginagawa. Saad ni Leo na humahanga ang tingin. Nasanay na po sir, kailangan mong kumayod eh. Sagot ni Monique at ngumiti ng totoo. Sa sandaling iyon nakalimutan nilang magkaiba ang buhay na meron sila. Boss si Leo at katulong lang siya. Para silang dalawang ordinaryong tao na nagkakilala at nagkakasundo. Pero may isang bagay na hindi alam ni Monique. Ang napakagwapo, matalino at mabait niyang boss ay may fiancé na nagngangalang Stella. Si Stella ay nasa abroad para sa isang important family matter sa loob ng ilang buwan. Kaya hindi siya nakita ni Monique. At dahil wala pa si Stella, patuloy na nagiging masaya at nagiging maayos yung araw-araw na interaksyon ni Leo at Monique. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw sa garden ng mga oras na yon. Nagtanim si Monique ng bagong mga halaman.
at nagpahinga siya saglit. Hindi kalaunan ay lumabas si Leo. Dala ang 2 tasa ng kape. Coffee break! Oh, eto na yung kape mo, na walang asin. Saad ni Leo na nag-alok ng kape. Umupo sila sa bench ng magkatabi. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga paborito nilang movie at music na pinapakinggan. Tawanan sila ng tawanan at animong maligayang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Alam mo sir, masarap pala yung kape kapag dito sa garden iniinom. Parang ang tahimik din kasi dito. Saad ni Monique habang tinitingnan ng mga halaman. Oo, pero mas masarap yan pagkasama ka. Mas masaya talaga kung may kakwentuhan. Sagot ni Leo bago lumingon kay Monique. Nagkatinginan sila at nang dahil doon ay mabilis na tumibok yung puso ni Monique. Nasa kalagitnaan sila ng pagtawa sa isang biro ni Leo nang sandaling may nagbukas ang pinto at naglakad papunta sa garden. Isang napakagandang babae ang nakasuot ng designer clothes at mukhang kakababa lang sa eroplano dahil sa pamilyar na itsura ng jet lag. Ang humakbang papasok. Pero ang ganda niya ay nabalutan ng matinding galit. Siya, si Stella. Nakita niya sina Leo at Monique na magkatabi at nagtatawanan habang nagkakape. Mabilis na kumalat sa sistema ni Stella ang galit at selos. Tumingin siya kay Leo at pagkatapos ay kay Monique na biglang nanigas sa kinauupuan. Nang makita sila sa ganoong ayos, anong ibig sabihin nito, Leo? Sino yung babaeng yan? Ang sigaw ni Stella ay parang kidlat na umuugong sa buong mansyon. Nagulat sina Leo at Monique. Nakaramdam si Monique ng kahihiyan at tumayo na sana para umalis sa lugar na yon. Pakiramdam niya ay gusto niya na lang pumunta sa kitchen upang doon magtago. Excuse me po ma'am, maglilinis lang po ako. Saad ni Monique na nakayuko. Pero hindi pa man nakakaalis si Monique ay hinarap na siya ni Stella na tila umaapoy ang mga mata sa sobrang galit. Huwag ka nang bumalik dito. Lumayas ka. Hindi kailangan ni Leo ng entertainer na katulad mo. Sigaw ni Stella na hindi na nagpipigil sa galit. Pero hindi pumayag si Leo. Humakbang siya paharap at hinarap si Stella bago niya pinigilan si Monique na umalis. Huwag mo siyang paalisin, Stella. Katulong ko siya at maayos ang trabaho niya rito. Wala kang karapatang paalisin siya. Lalong nagalit si Stella sa pagtatanggol ni Leo kay Monique. Wala akong karapatan? Fiancé mo ako, Leo. At ang babaeng yan, katulong mo lang yan, diba? Ano bang nangyayari dito? Sigaw ni Stella na hindi makapaniwala. Umuwi ka na lang muna sa bahay niyo, Stella. Pagod ka lang. Pag-usapan natin to mamaya. Kalmado ang saad ni Leo. Pero huli na, ayaw nang makinig ni Stella sa utos niya. Sige, Leo, sige. Ipagtanggol mo yung katulong mo. Pero tatandaan mo to. Magbabayad ka. Lalong-lalo ka na. Aniya sabay duro sa nakatungong si Monique. Sa sobrang galit, nag-walk out si Stella. Nag-iwan siya ng matinding banta bago sumakay sa sasakyan niya at umalis ng mabilis. Naiwan si Leo at Monique sa garden na tahimik at biglang lumungkot ang atmosphere ng dahil sa nangyari. Tumingin si Leo kay Monique na nakayuko at namumula sa hiya. Monique, pasensya ka na. Saad ni Leo na malungkot na malungkot. Okay lang po sir. Ako na lang po siguro yung aalis. Ayoko pong maging rason para mag-away pa kayo. Mahina at malungkot na sagot ni Monique. Hindi ka aalis, Monique. Ipagtatanggol kita. Wala kang kasalanan sa galit ni Stella. Hindi ka pwedeng umalis dahil kailangan kita. Mariing saad ni Leo bago tumingin ng diretso sa mga mata ni Monique. Sa sandaling iyon, alam ni Monique na kahit ano pa man ang mangyari, may pinag-uugatan na ang nararamdaman niya para kay Leo. At alam niyang si Stella ay hindi pa tapos sa banta niya. Kinabukasan, mabigat ang atmosphere sa kabuuan ng mansyon. Kahit anong paglilinis ang gawin ni Monique, parang hindi maalis yung bigat ng damdamin at tensyon na iniwan ni Stella kahapon. Hindi rin nakatulog ng maayos si Leo sa kaiisip kay Stella. Naghahanda si Monique ng almusal nang lumabas si Leo sa kusina. Hindi ito nakangiti, bagay na hindi niya nakasanayan. Sir, kain na po. Alok ni Monique na kalmado ang boses.
Umupo si Leo at agad na tiningnan si Monique. Monique, gusto ko lang ulit na mag-sorry si Inesta ni Stella kahapon. Hindi ko yung ginusto. Sad ni Leo, dahilan upang bahagya pang matawa ng mahina si Monique. Okay lang po, sir. Naiintindihan ko naman po si Ma'am Stella. Kayo po yung fiancé niya, di ba? Kaya siguro, normal lang po na magselo siya. Sagot ni Monique, bago pilit na umiti. Hindi normal yon, Monique. Magkaibigan lang naman tayo. Oo, boss mo ako. Pero wala kasi siyang karapatang sigawan at paalisin ka. Nagtatrabaho ka lang naman ng maayos. Sagot ni Leo na animong seryoso. At tungkol nga pala sa selos, hindi ko rin maintindihan. Alam niya naman na matagal na tayong magkakalala. Hindi ko naman siya pinababayaan. Dagdag pa niya bago nagpahinga ng malalim. Alam mo, totoo niyan. Matagal na kaming may problema eh. Simula nang ma-engage kami parang bigla siyang nagbago. Naging masyado siyang controlling. Masyado siyang mapaghinala. Huwag na po nating pag-usapan ng tungkol doon, sir. Private po yun. Sad ni Monique na animong ayaw makialam sa personal na buhay ng amo. Kailangan natin pag-usapan, Monique, para maintindihan mo at para rin hindi ka matakot sa mawalan ng trabaho. Giit ni Leo. Pero sige, hindi na lang muna sa ngayon. Siya nga pala may sasabihin ako sa'yo. Napansin ni Monique na may dala siyang malaking bag kaya naman hindi niya naiwasang magtaka. Sir, saan po kayo pupunta? Parang ang dami niyo pong dala. Yun na nga sasabihin ko, kailangan ko umalis. Saad ni Leo. May bigla ang business trip na kailangan kong puntahan. Mahaba-haba tong trip na to, mga 3 linggo siguro. Baka umabot pa nga ng 1 buwan. Biglang nalungkot si Monique sa narinig. Ibig sabihin nun, maiiwan siya mag-isa rito? Ganun po ba? Ang tagal naman po pala. Oo, pero kailangan eh. Sobrang laki ng deal na to. Pero huwag ka mag-alala. May maiiwan naman ako malaking advance sa sweldo mo. At nandyan naman si Manang Celia, yung caretaker. Siya na munang bahala sa'yo. Pero ikaw pa rin ang magiging head sa loob ng bahay. Paliwanag ni Leo. Opo sir, mag-iingat na lang po kayo sa biyahe. Saad ni Monique. Sa loob-loob niya, parang may kung anong kumirot sa puso niya. Mamimiss niya yung araw na biruan at mga kwentuhan nila ng amo niya. Ibig bang sabihin nito, tatamlay na yung buhay niya? Salamat Monique, ikaw din. Mag-ingat ka rito. Saad ni Leo. May gusto pa siyang sabihin, pero nag-aalangan siya. Sa huli, nagbigay na lang siya ng isang matamlay na ngiti at tumalikod. Nang paalis na si Leo, mali niyang tinawag si Monique dahilan upang mapabaling sa kanya ang dalaga. Monique, bago ko umalis, may favor sana ako. Ano po yun, sir? Kapag umuwi si Stella at gusto niya magstay dito, hayaan mo. Huwag mo siyang sasalubungin. Pero huwag mo rin siyang haharangin. Alam ko na galit siya sa'yo pero huwag ka nalang makipag-away. Hayaan mo lang siya. Pakiusap ni Leo. Pagbalik ko, kakausapin ko siya ng maayos. Ayoko pang maging rason ka pa sa pag-aaway namin. Pakiusap pa nito sa kanya. Unti-unti namang tumango si Monique sa kanya kahit alam niyang mahirap iyon para sa kanya. Opo sir, gagawin ko po. Aniya. Pagkaalis ni Leo, parang naging napakalaki at napakatahimik ng mansyon. Ramdam ni Monique yung pagkawala ng sigla. Sa kabilang banda, sa isang sikat naman na coffee shop, nakaupo si Stella sa isa sa mga seat doon, kasama niya si Iza, na isa sa mga kaibigan niya. Hindi ko matanggap, Iza. Ang kapal ng mukha ng katulong na yon. Galit na saad ni Stella, hawak ang coffee mug niya. Oh my God, Stella, kalma. Anong katulong ba yung tinutukoy mo? Yung nakita mo lang na nakikipagtawanan kay Leo? Tanong ni Iza. Oo, at pinagtanggol pa talaga siya ni Leo sa harap ko. Sa akin, Iza. Na fiancé niya. Parang gusto ko siyang sunugin sa gitna ng daan. Bulala si Stella. Shh, baka marinig ka ng ibang tao. Baka maging viral ka pa, no? Pero, ano na yung plano mo niyan? Umuwi na si Leo, di ba? Hindi. Umalis ulit si Leo. Mahaba-habang business trip daw. Kaya ito na siguro yung pagkakataon ko.
Saad ni Stella bago umiba ang ekspresyon niya ng mukha. May ngiti ng kasamaan sa labi niya na nakapagpataas sa kilay ni Iza. Anong ibig mo sabihin, Stella? Ano yung nasa isip mo? Tanong ni Iza na nininervyos. Magpaplano ako ng isang malaking party. Saad ni Stella bago niya ibinaba yung mug na hawak niya. Kunwari, isa lang pong social gathering para i-celebrate yung pag-uwi ko. At para makipagkita sa mga kaibigan natin. Pero ang totoo, tumigil siya at nag-isip. Gagamitin ko yung party na yon para ipahiya si Monique. Para iparamdam sa kanya kung saan siya nababagay. Isa lang naman siyang hamak na katulong na dapat ay nasa likod, naglilinis ng kubeta at hindi nakikipagtawanan sa fiancé ko. Grabe ka naman, Stella. Hindi ka ba natatakot kay Leo? Hindi na siya makikialam. Wala naman siya rito. Ipapalabas ko na kailangan ko ng extra help sa party at siya ang kukunin ko. At sisiguraduhin ko sa harap ng lahat ng bisita na gagawin ko siyang clown. Magsiserve siya ng drinks. Pero gagawin niya yun sa pinakamarumi at pinakanakakahiyang paraan na maiisip ko. Pero, paano mo naman siya mapipilit na pumunta, Stella? Tanong ni Iza. Doon papasok ang invitation. Sagot ni Stella habang kinukuha ang phone niya. I-extend ko yung special invitation sa kanya. Kunwari, kailangan talaga niya mag-attend dahil utos ni Leo na tulungan ako sa lahat. Kahit wala naman dito si Leo. Susundin niya yon. Kailangan ko manalo dito, Iza. Hindi ko hahayaang agawin ng isang katulong ang atensyon ng fiancé ko na siya ring tanging daan ko para maging Mrs. Chua. Sa loob ng sumunod na 2 linggo ay naging abala si Stella sa pagpaplano ng social gathering niya. Ang mga imbitasyon na ipinadala niya sa lahat ng alta sosyedad, kasama ng daddy niya na si Mr. De Malanta. Isang napakayaman at napakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Sa kabilang banda, naging abala naman si Monique sa mansyon. Nakakatanggap siya ng mga tawag mula kay Leo na nagtatanong kung kamusta siya at yung bahay. Sir, maayos naman po yung lahat. Malinis naman po yung bahay at wala naman pong gulo. Mag-ingat po kayo dyan, sabi ni Monique sa isang video call. Salamat, Monique. Nakikita ko maayos ka. Kumakain ka ba ng tama? Hindi ka ba masyadong nagwo-work? Tanong ni Leo. Opo sir, okay lang po ako. Sagot ni Monique bago ngumiti. Mabuti naman. May isang tawag na natanggap yung staff ko galing sa isang event organizer. May party daw si Stella? Wala ako rito. Kaya baka kailangan niya ng tulong. Kung hihingi siya ng tulong sa'yo para sa preparation, sige, tulungan mo para walang gulo. Pakiusap ni Leo. Pero wag kang papayag na abusuhin ka niya, ha? Opo, sir. Pero parang hindi na po siya nagpaparamdam, baka abala na po siya sa party planning. Sabi ni Monique. Di mabuti kung ganun. Basta mag-iingat ka at huwag mo akong kakalimutan. Sabi ni Leo na seryoso. Nako sir, paano ko naman kayo makakalimutan? Boss ko po kayo. Kayo po nagpapasweldo sa akin. Kaya po imposible pong makalimutan ko kayo. Biro pa ni Monique dahilan upang matawa si Leo. Ayan na yung ngiti mo ulit. O sige na, kailangan ko na makipag-meeting. Bye Monique. Nang matapos ang tawag, nakaramdam ng kaba si Monique. Alam niyang may plano si Stella at alam niyang hindi iyon magiging madali. Hindi nga nagtagal, dumating ang isang formal na imbitasyon sa kanya, galing mismo kay Stella. Ang invitation ay nakalagay sa isang napakagandang sobre. Agad niya iyong binasa at halos mapahinga siya ng malalim nang makita ang laman nito. Imbitasyon ito at sa ibaba ng invitation, may nakita siyang notes doon. Si Stella tungkol sa pagsuot niya ng uniform. Nang mabasa ni Monique ang tungkol sa uniform, alam niya na may masamang balak si Stella. Dahil nga sa sinabi ni Leo na tulungan niya si Stella at parang walang gulo, pumayag si Monique. Hindi kalaunan ay dumating na yung araw kung saan naman gaganapin ang social gathering ni Stella. Gaganapin iyon sa mansyon ni Leo, kaya naman mas naging maliwanag at mas magara ang mansyon kesa sa karaniwan. Puno ito ng mga ilaw, mga high-end na dekorasyon
at mga mamahaling bulaklak. Ang mga bisita ay pawang mga taga-alta sosyedad, mga mayayaman at mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Nag-iingay ang masiglang tugtog ng isang live orchestra sa sulok. Dahilan upang mas lalong maging maganda yung party ni Stella. Lahat ng bisita ay nakasuot pa ng formal. Ang mga lalaki ay nakasuot ng suit and tie at ang mga babae naman ay nakasuot naman ng mga designer gowns. Sa kabilang banda, si Monique ay naglalakad sa gitna ng karamihan. Nakasuot siya ng simpleng pangkatulong na uniform. Isang puting apron at itim na damit. Ramdam niya ang lahat ng tingin. Ang mga tingin ay hindi ng paghanga, kundi ng pagtataka at pagmamaliit. Nasa itaas si Stella, nag-iisa. Nakasuot siya ng isang napakagandang pulang gown. Nakatingin siya kay Monique at sa labi niya ay may ngiti ng tagumpay. Ito yung gabi na inaasahan niya. Ito yung gabi yung gagamitin niya para iparamdam kay Monique ang lugar niya. Lumapit si Stella kay Monique na abala namang nag-aayos ng mga baso sa isang serving table. "Oh, andito ka na pala, Monique." Saad ni Stella pero ang boses niya ay puno ng pangungutya. "Mabuti naman. Akala ko magtatago ka na. Sa laki ng party na to, kailangan namin ng tulong mo." "Opo, Ma'am Stella, utos din po kasi ni Sir Leo na tulungan kita." Sagot ni Monique habang nakayuko. "Good. Alam mo, hindi ito yung normal mong paglilinis ha. Kailangan mo ngayong ipakita sa lahat ng bisita namin kung gaano kang ka-efficient. Sa harap ng lahat." Mariin na sabi ni Stella. "Ano po bang gusto niyong gawin ko, ma'am?" Tanong ni Monique. Ngumiti naman ng matamis si Stella pero yung ngiti ay animong lason na masakit sa mata. "Simple lang. Mag-serve ka ng drinks. Pero hindi lang basta serve ang gusto kong gawin mo. Kunin mo mga pinakamaraming used glasses doon sa may gilid. Yung may mga mancha ng lipstick. Tapos, ilibot mo yon sa gitna ng dance floor. Hayaan mong makita ng lahat kung anong klaseng serbisyo ang ibinibigay mo kay Leo." Utos si Stella. Napanganga si Monique. Ang ibig sabihin ni Stella, ipabuhat sa kanya ang mga maruruming baso. Hindi sa likod patungo sa kusina, kundi sa harap mismo ng lahat ng importanteng bisita. Hindi ba't magpapahiya yun kung gagawin niya? Ma'am, hindi po ba mas maganda kung doon na lang po ako sa kitchen?" Pakiusap ni Monique na hindi makatingin ng diretsyo. "Hindi. Gusto ko makita ka nila. Para malaman nila kung sino talaga yung totoo mong amo rito. Hayaan mong makita nila na ang damit mo ay dapat lang para sa paglilinis sa mga kalat." Sigaw pa ni Stella pero mahina lang para hindi marinig ng iba. Wala nang nagawa si Monique. Kinuha niya ang tray ng maruruming baso habang naglalakad siya sa gitna ng ballroom. Ramdam niya ang init ng hiya. Nakatingin ang lahat ng guests sa kanya na animong nakakahiya ang ginawa niya. Sinimulan na ni Stella ang pagpapahiya. Sinisigurado niyang maririnig ng lahat na nakapaligid sa kanila ang sinasabi niya. "Ladies and gentlemen, tingnan niyo yung babaeng yan." Saad ni Stella sa isang grupo ng bisita habang tumatawa ng malakas. "Eto si Monique, ang katulong namin. Ang sipag niya, no? Ganyan talaga ang trabaho ng mga taong tulad niya. Sila ang naglilinis ng mga kalat ng mga taong tulad natin." Natatawa niyang saad bago bumaling kay Monique na hirap naman sa ginagawa niya. "Monique, dahan-dahan lang. Baka matumba ka. Ayoko masira ang mamahaling marble floor namin sa dumis na galing sa baso na hawak mo." Patuloy pa ni Stella bago tumawa ng nakakainsulto. Namula pa ang mukha ni Monique. Naramdaman niya ang luha na umaakyat sa mga mata niya. Pero ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para matigilan lang ang pagtulo nito. "Trabaho mo to, Monique. Para kay Sir Leo. Para wala ng gulo." Niya sa sarili. Marami sa mga bisita ang nagtataka. Pero dahil alam na lang fiancé ni Leo si Stella, hindi na lang sila nakialam. Nagpatuloy pa si Stella sa pag-uutos kay Monique na mag-serve ng drinks sa hindi magandang paraan. Pinipilit siya maging alalay sa halip na maging maayos na katulong. Isang matandang babae ang kumuha ng baso kay Monique bago ito nagtatakang napatingin sa kanya at sa paligid.
Bakit ikaw lang nagsisurf? Nasaan yung catering staff? Tanong ng matanda. Pasensya na po ma'am, hindi ko po alam. Inutusan lang po ako ni Ma'am Stella. Mahinang sagot ni Monique. Hayaan mo na siya, Tita Mila. Kailangan niya maging busy. Singit ni Stella at ngumiti na nakakaasar. Nang maramdaman ni Monique na hindi niya na kayang kahihiyan, nagsimula siya maglakad patungo sa kusina. Pero bago pa siya tuluyang makaalis, narinig niya ang biglang pagbabago ng music sa mansyon. Biglang tumahimik ang lahat. Hindi kalaunan ay pumasok sa malaking pinto at dito na nga bumungad ang mga VIP guests sa party ni Stella. Sila ay isang grupo ng mga matatanda at makapangyarihang negosyante. Sa gitna nila ay isang lalaki na may katandaan na pero may tindig na para bang isa siyang hari. Siya, si Mr. De Malanta, ang daddy ni Stella. Siya ang isa sa pinakamayaman at pinakarespetadong tao sa buong bansa. Nagulat ang lahat. Alam nilang pupunta si Mr. De Malanta. Pero, ang pagdating niya kasamang iba pang mga napaka-importanting tao ay isang malaking karangalan. Agad na tumakbo si Stella para salubungin ang tatay niya. Daddy, andito na po kayo. Thank goodness. Akala ko hindi na kayo makakarating. Saad pa ni Stella bago niyakap ang ama. Niyakap din siya ni Mr. De Malanta. Pero ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Stella. Ang tingin niya ay nakatuon sa isang direksyon, kay Monique. Si Monique na nakatayo malapit sa kusina ay nakayuko pa rin, hawak ang tray ng maruruming baso. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mr. De Malanta. Lumakad siya kasama ang mga VIP guests at hindi na pinansin si Stella. Direktang lumakad siya patungo kay Monique. Nagulat naman ang lahat, lalo na si Stella. Daddy, saan po kayo pupunta? Siya po yung... Pero hindi siya pinansin ni Mr. De Malanta. Nang makarating siya sa harap ni Monique, nagulat ang lahat ng bisita. Kasama si Stella, tiningnan ni Mr. De Malanta si Monique. Hindi siya nagalit, hindi siya nainis. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka, pananabik at luha. At ang pinaka-nakakagulat na nangyari ng gabing iyon ay yumuko si Mr. De Malanta kasama ng iba pang VIP guests. Ang yuko nila ay hindi lang basta-bastang pagbate. Ito ay isang yuko ng paggalang sa royalty o paggalang sa isang taong may napakataas na posisyon. Tumigil ang mundo at walang nangahas na magsalita. Nanginginig ang buong katawan ni Monique, hindi niya maintindihan. Bakit nagkakaganyan ang daddy ni Stella? Bakit yumukod sa kanya yung mga taong ito? Si Stella na nasa likod niya ay tuluyang namutla. Nawala ang ngiti niya at napalitan ito ng matinding takot at pagkalito. Tumayo naman ng diretso si Mr. De Malanta at hinawakan niya ang balikat ni Monique. Hindi siya kumibo. Tinitigan lang niya ang mukha ni Monique at para siyang nakakita ng multo. Isang magandang multo na matagal niya nang hinahanap. Anak ko, mahinang saad ni Mr. De Malanta at tuluyan ng bumuhos ang kanyang luha. Nagulat ang lahat. Ang katulong? Anak ni Mr. De Malanta? Monique, anak. Sa wakas nakita na kita. Bulala si Mr. De Malanta. Lumapit si Stella na nanginginig sa mga narinig. Daddy, ano pong pinagsasasabi ninyo? Nagkakamali po kayo. Siya po ang... Stella, pasensya ka na anak. Pero hindi mo siya kapatid. Sabi ni Mr. De Malanta at ang boses niya ay naging seryoso at malungkot. Siya, si Monique, Andrea, De Malanta Ong. Ang totoo kong anak. Ikaw, Stella, ang ampon ko. Nabalot ng katahimikan ng paligid. Iyan ang tanging nangibabaw sa napakalaking ballroom. Ang tunog lang na maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa air conditioner at ang marahang pagtulo ng luha ni Mr. De Malanta. Lahat ng mata ay nakatuon kay Monique na nakatayo pa rin, namumutla at hindi pa rin makapaniwala. Hawak pa rin niya ang tray ng maruruming baso. Daddy, ano po sinasabi ninyo?
Nanginginig na tanong ni Stella. Ang mapagmataas niyang tindig ay biglang naglaho. Tiningnan niya si Monique at ang tingin niya ay napuno ng takot. Hindi na pangmamaliit. Hinawakan ni Mr. De Malanta ang kamay ni Monique. Iniabot niya ang tray sa isang assistant na agad naman itong kinuha. Para kay Mr. De Malanta, ang tray na iyon ay hindi dapat hawakan ng nawawala niyang anak. Halika anak. Saad ni Mr. De Malanta bago hinila si Monique palayo sa spotlight. Hinarap niya ang lahat ng VIP guests kasama ng iba pang mga bisita. Hayaan ninyo ako magpaliwanag. Hindi ko inaasahan na ganito matatapos ang investigasyon ko. At sa ganito ko pa makikita yung anak ko. Kinuha ni Mr. De Malanta ang isang upuan para kay Monique. Umupo si Monique na ngayon ay nakatulala pa rin. Tandaan niyo pa ba? 25 years ago. Nagkaroon ng pamilya ko ng di pagkakaunawaan. Saad ni Mr. De Malanta sa lahat. Ang boses niya ay seryoso at matalim. Ang lahat ay nakikinig. Ang pamilya ko ay masyadong tradisyonal. Ayaw nilang tanggapin yung babaeng minahal ko ng sobra. Siya si Andrea Ong, na asawa ko. Galing si Andrea sa isang mahirap na pamilya. Pero alam ko mabuti siyang tao. At sobrang talino. Pinaglaban ko siya. Sa huli, pinakasalan ko siya. Kahit tinakul ako ng mga kamag-anak ko. Ngumiti ito ng malungkot habang si Monique naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang matulala sa mga narinig. Nagkaroon kami ng anak. Tiningnan ni Mr. De Malanta si Monique na lalo na lang naguluhan. Nang ipinanganak siya, galit na galit ang pamilya ko. Naisip nila na hindi siya karapat-dapat sa mana at kayamanan namin. Kaya nagpadala sila ng mga tao para ilaglag yung bata o itago para hindi makuha yung mana. Huminga ng malalim si Mr. De Malanta bago muling nagpatuloy. Nalaman ko ito pero huli na ang lahat. Kinuha nila si Monique. Hinalugog ko yung buong bansa. Nagbayad ako ng magagaling na detective. Pero hindi ko siya nakita. Sabi sa akin na matay na raw siya. O baka nawala na sa isang ampunan. Pero ang totoo, hindi siya nawala. Sa tulong ng yaya ni Andrea noon, naitago si Monique sa isang malayong probinsya. At doon siya pinalaki ng tita niya. Ginamit niya yung apelido ni Andrea para hindi siya matunto ng masasamang tao. Ilang buwan na nakalipas na wala rin sa akin si Andrea. Nawalan ako ng lahat. Ng asawa, ng anak at sobrang lungkot ko. Nag-ampon ako. Yun si Stella. Para lang maranasan ko ulit na makayakap ng bata. Kaya inampon ko si Stella. Mahal na mahal ko si Stella. Siya ang nagbigay liwanag sa buhay ko pero hindi ko pa rin nakalimutan na nawawala akong tunay na anak. Sa loob-loob ni Monique, animong doon lang nag-sink in sa kanyang lahat. Mula sa tita niyang balibaliktad ang kwento sa probinsya hanggang sa napadpad siya rito sa Maynila. Matagal nang naghahanap ng mga information ng private investigator ko. Ang tanging clue na meron lang ako ay yung isang birthmark sa balikat ni Monique na halos kapareho ng kay Andrea. Humarap si Mr. De Malanta kay Monique. Kanina, yung nakita ko yung mukha mo. Yung mga mata mo. Alam ko na kamukhang kamukha mo yung mama mo anak. Sad pa nito bago siya muling umiyak. At ngayon, andito ka na. Nandito na siya. Nagtatrabaho bilang katulong sa sarili niyang bahay. Sa bahay ng fiancé ng kapatid niya. Oh, Diyos ko, anak. Bakit ka nagdusa ng ganito? Umingay ang bulungan sa ballroom. Hindi nila mapaniwalaan ang kwento. Ang babaeng sinisigawan at pinahiya ni Stella kanina. Ang katulong na minamaliit niya ay ang totoo palang tagapagmana ng negosyo nila. Hindi. Biglang sigaw ni Stella. Hindi totoo yan. Hindi magandang biro yan, Dad. Ako ang anak mo, di ba? Ako ang dapat na magmana sa lahat. Sinungaling siya. Nagpanik si Stella at dahan-dahan siyang lumapit kay Monique na ngayon ay wala namang ibang nagawa kung hindi ang matahimik. Hindi ka totoong anak ng nanay mo. Hindi ka isang De Malanta. Sigurado ako nagpapanggap ka lang. Sigaw ni Stella at nagtangka siyang sampalin si Monique. Ngunit mabilis naman si Mr. De Malanta. Hinarangan siya agad.
Tama na, Stella. Sigaw ni Mr. De Malanta at sa unang pagkakataon, nakita ni Stella ang galit sa mga mata ng tatay niya. Sa loob ng 25 taon, hinanap ko siya. At may pruweba ako ng lahat. Tinawag ni Mr. De Malanta ang isa sa mga VIP guests na si Attorney Sanchez. Attorney, ipakita mo lahat ng papeles. Ang mga DNA tests na ginawa namin sa mga nakaraang buwan. Sa mga babaeng nagpapanggap na siya. Pakita mo. Kunin mo pati birthmark report. Agad na lumapit si Attorney Sanchez sa may dalang folder. Mr. De Malanta, sad ni Attorney Sanchez at nagbigay galang kay Monique. Handa na po kami sa lahat. Nahanap namin ang biological na nanay ni Monique Ong at ang biological na nanay ni Stella. At ang DNA result po ay positive. Monique Ong ay 99.9% anak ni Ginoong De Malanta at positive din ang birthmark match. At tungkol naman kay Stella, patuloy ni Attorney Sanchez. Ang adoption papers niya ay legitimate. Anak siya ng kaibigan ni Ginoong De Malanta na namatay sa isang aksidente. Siya ay legal na ampon ni Ginoong De Malanta. Sa mga salitang iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Stella. Hindi siya makapagsalita. Dalawang nawala sa kanya sa gabi iyon. Ang pagiging tunay na anak ng daddy niya at ang karangalan niya sa harap ng lahat ng bisita. Nakatayo si Monique, hindi na bilang isang katulong kundi bilang isang anak na bigla na lang natagpuan. Lahat ng mga bisita na nangmamaliit sa kanya kanina ay biglang lumapit sa kanya at nang aalok ng pakikipagkamay at humihingi ng tawad sa mga naging asal nila. Hinalikan ni Mr. De Malanta ang noo ni Monique, dahilan upang mapabaling siya ng tingin dito. Mula ngayon, Monique, hindi ka na magiging katulong. Anak kita, at ibibigay ko lahat ng mga kailangan mo. Hindi ka na maglilinis ng dumi. Hindi ka na uutusan, dahil ikaw na mag-uutos sa kanila. Habang abala naman ang lahat kay Monique, walang ibang nagawa si Stella kung hindi ang tumakas dahil sa pagkapahiya at galit. Ang masama niyang plano para ipahiya si Monique ay bumalik sa kanya ng 10 beses. Mahigit 1 linggo matapos ang nangyari ng gabi iyon, tuluyan ang nagbago ang buhay ni Monique. Hindi na siya naninirahan sa staff quarters. Nakatira na siya ngayon sa isang penthouse na binili agad ni Mr. De Malanta. At nag-aaral na siya ng crash course tungkol sa negosyo ng pamilya. Hindi niya pa rin matanggap ang lahat pero sinusuportahan siya ng biological dad niya. Ang mansyon naman na dating puno ng tensyon at biruan ay naging tahimik at malungkot. Wala na si Stella. Umalis agad at tumangking kausapin ng kahit sino, lalo na si Mr. De Malanta. Isang umaga, bumalik si Leo mula sa business trip niya. Dumating siya nang walang pasabi. Pagkapasok niya sa bahay ay naramdaman niyang may mali. Walang ingay at wala si Monique na sasalubong sa kanya. Tanging si Manang Celia lang ang nasa kitchen. Manang Celia, I'm home. Masiglang bati ni Leo. Nasaan si Monique? Si Stella, nasaan? Lumapit si Manang Celia at ang mukha niya ay puno ng lungkot. Sir Leo, buti naman at nakauwi na kayo. Marami pong nagbago nung nawala kayo eh. Anong ibig mo sabihin, Manang? Bakit ang nahimik yata dito? May problema ba? Tanong ni Leo na nagsisimula ng kabahan. Si Ma'am Stella po kasi umalis. Umalis po siya pagkatapos ng party niya. Sagot ni Manang Celia. Party? Anong party? Hindi niya naman sinabi sa akin. At bakit siya umalis? Nasa naman si Monique? Hindi siya umalis, diba? Sabi ko wag siyang aalis. Magkasunod na tanong ni Leo. Hindi po umalis si Monique, sir. Pero hindi na siya katulong. Mahinag saad ni Manang Celia. Ha? Ano yun, Manang? Nag-resign ba siya? Sino naman yung bago kong katulong? Kailangan ko si Monique. Natatarantang sagot ni Leo. Uminahon po kayo, sir. Ang totoo po kasi, anak daw po pala ni Mr. De Malanta si Monique. Siya po yung tunay na anak ni De Malanta. Si Stella po, ampon lang. Parang bombang sumabog sa tenga ni Leo ang narinig niya.
Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Manang? Baka naman nag-e-ilusyon ka lang. Pinaprank niyo lang yata ako ni Monique eh. Totoo po, sir. Noon pong party, inutusan niya si Ma'am Stella na mag-serve ng maruruming baso. Ipinahiya niya pa nga po si Monique sa harap ng lahat eh. Nakita pa po ni Mr. De Malanta yung ginawa niya. Tapos po, doon po niya binunyag lahat. Lahat po ng VIPs, yumuko po kay Monique. Kwento ni Manang Celia habang umiiling. Ang kawawa natin si Monique, sir. Kinailangan pang ipahiya bago pa malaman lahat ng totoo. Nanginginig ang buong katawan ni Leo. Hindi dahil sa sorpresa ng pagiging demalanta ni Monique, kundi dahil sa matinding galit na naramdaman niya sa ginawa ni Stella. Ginawa ni Stella kay Monique yun? Sigaw ni Leo na nanggagalaiti. Pinahiya niya si Monique? Sa harap ng lahat? Opo, sir. Sinabi po ni Ma'am Stella na dapat ganyan daw po yung ginagawa sa mga taong tulad niya. Parang umakyat ang dugo sa ulo ni Leo. Hindi niya inisip ang trabaho o ang jet lag. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang pagprotekta kay Monique. Nasaan si Stella, Manang? Nasaan siya? Tanong ni Leo na galit na galit. Umalis po siya, sir. Wala po akong ideya kung nasan po siya. Pero ang sabi daw po ay nasa kondo po siya, ayaw pong magpakita. Sagot ni Manang Celia. Kinuha agad ni Leo ang cellphone niya at sinubukang tawagan si Stella. Nag-ring at nag-ring yung tawag pero walang sumasagot. Nag-iwan siya ng isang matinding voice message. Maya-maya ay nag-text si Stella. Leo, umuwi ka. Pag-usapan natin to ng maayos. Hindi ako nag-iisip ng tama noon. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam yung ginagawa mo. Alam ko ng lahat. Yung tungkol sa party. Yung pamamahiya mo kay Monique. Ginawa mo siyang alipin sa harap ng lahat? Kailangan mo akong intindihin, Leo. Nagsiselos ako. Fiancé mo ako. Ang babaeng yun, katulong lang. At ngayon bigla na lang siyang magiging isang demalanta? Dapat talagang nagagalit ako ngayon. Huwag mong gamitin ang selos mo para maging masamang tao, Stella. Hindi mo kailangang ipahiya yung isang tao para lang maipakita kung ano yung posisyon mo. Alam mo, mas masasaktan ako sa ginawa mo kay Monique kaysa sa katotohanang anak siya ng daddy mo. Hindi na nag-reply si Stella kaya naman galit na si Leo ng mga oras na yon. Hindi niya matanggap na yung babaeng mahal niya dati ay may kakayahang gawin ng ganoong klase ng kasalanan at kasamaan. Manang, aalis muna ako. May kailangan lang akong tapusin. Saad ni Leo bago kinuha ang susi ng kotse niya. Sir, saan po kayo pupunta? Inihini lang po sa pagmamaneho ha. Pakiusap ni Manang Celia. Pupuntahan ko lang si Stella, Manang. Tatapusin ko ng lahat. Mariing sabi ni Leo. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa kondo ni Stella. Nang dumating siya, nakita niya si Stella na nakasuot ng simpleng damit. Nag-iisa sa living room at mukhang kagagaling lang sa pag-iyak. Leo, salamat at dumating ka. Mag-usap tayo. Sabi ni Stella bago sinubukang yakapin si Leo. Bago pa man siya makayakap ay umatras na si Leo na ikinatigil naman ni Stella. Wala na tayong kailangang pag-usapan, Stella. Tapos na tayo. Saad ni Leo na malamig ang boses. Anong ibig mong sabihin, Leo? Paano yung engagement natin? Galit na tanong ni Stella. Wala na akong pakialam sa engagement. Hihiwalayan na kita, Stella. Hindi ko na matatanggap yung ginawa mo kay Monique. Saad ni Leo. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawang ipahiya yung isang tao nang ganun-ganun na lang sa harap ng maraming tao. Hindi na ikaw yung babaeng minahal ko. Hindi ko matatanggap yung ugali mong yan. Nang dahil sa narinig, ay doon na nagsimulang umiyak si Stella. Leo, please, bigyan mo ako ng second chance. Hindi ko na uulitin. Nabulag lang ako sa selos. Nabulag ka sa inggit. At dyan sa ugali mo, Stella. Hindi yan tungkol sa selos. Tugon ni Leo. At kahit hindi pa man alam na dimalanta si Monique, hihiwalayan pa rin kita.
Dahil mali yung ginawa mo. Maling-mali ang ipahiya mo yung isang tao. Tao pa rin siya, Stella. Saan niya bago niya tinanggal ang singsing sa daliri niya at inilapag ito sa mesa. Tapos na tong engagement na to. Ito na rin ang huli nating pagkikita. Pero paano si Monique? Dahil ba siya yung totoong Dimalanta? Ipagpapalit mo ako sa kanya dahil mayaman na siya? Galit na tanong ni Stella. Wala tong kinalaman sa kayamanan, Stella. Dahil ito sa ugali mo. At kung tungkol naman kay Monique, bago pa man siya maging Dimalanta, minahal ko na siya. Pero wala akong karapatang makaalam sa buhay niya ngayon. Sabi ni Leo bago tumalikod. Nang paalis na siya, hinabol siya ni Stella. Hindi mo magagawa to, Leo. Hindi mo ako iiwan. Mawawalan ako ng lahat. Ikaw naman ang may gawa niyan, Stella. Ginusto mo yan. Saad ni Leo bago tuluyang umalis. Nagmaneho si Leo palayo. Mabigat ang puso niya. Pero alam niyang tama ang desisyon niya. Hindi niya kaya magkaroon ng asawa na kayang gawin ang ganoong kasamaan sa kapwa. Lalo na sa babaeng wala namang kinalaman tulad ni Monique. Ngayon, handa na siyang harapin si Monique. Handa na siyang sabihin sa kanya ng nararamdaman niya. Ngayon na pareho na silang malaya. 2 araw matapos ang hiwalayan ni Leo at Stella, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na bisitahin si Monique. Humingi siya ng address kay Manang Celia at nagtungo sa bagong penthouse. Ang penthouse ay moderno at napakagara, bagay sa isang Dimalantang tulad ni Monique. Nang makita niya si Monique, napahinto siya. Nakasuot si Monique ng simpleng puting damit, pero may elegante at pino na siyang aura. Ang dating katulong ay isa ng ganap na babae ng alta sosyedad. Pero ang mga mata niya ay nananatili pa ring malungkot. Monique, bati ni Leo na malambing ang boses. Sir Leo, ngumiti si Monique pero pilit. Salamat at dinalaw mo ko. Halika, umupo ka. Umupo sila sa isang malaking sofa. Matagal silang tahimik. Ramdam ni Leo ang bigat ng mga pangyayari kaya naman hindi niya naiwasang mapabuntong hininga na lang. Monique, alam ko ng lahat. Yung ginawa ni Stella sa'yo sa party. At yung tungkol sa pagiging anak ka ni Mr. Dimalanta. Saad ni Leo. Oo nga po, sir. Ako rin po, hindi rin po ako makapaniwala. Sagot ni Monique habang tinitingnan niya yung mga kamay niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin tong biglang pagbabago. Mula sa paglilinis ng baso. Ngayon ako na raw yung kailangang sundin ng mga tao. Huwag kang mag-aalala, magiging maayos ka. Matalino ka, Monique, at mabait kang tao. Kaya deserve mo ang lahat ng to. Sabi ni Leo bago tumingin ng diretso sa mata ni Monique. Salamat, sir. Ang totoo po niyan, masaya po ako na ikaw po ang unang tao na nagsabi sa akin yan. Ang hirap po pala ng ganito, no? Pakiramdam ko, panaginip ko lang lahat ng to tapos bandang huli, magigising ako na katulong na naman. Biro ni Monique na pilit na pinapagaan ang atmosphere. Monique, hindi ka nakatulong. At wala ka ng amo ngayon. Sad ni Leo bago huminga ng malalim. Pero may gusto pala ako sabihin sa'yo. Tapos na kami ni Stella. Tumingin si Monique kay Leo. Alam niya nang sasabihin ni Leo. At ang dahil sa narinig ay nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Monique, noong nakaraang buwan, habang nagbibiruan tayo at nagkakape sa garden, hindi ko yan nakalimutan. Nagsimulang magkwento si Leo, nagseryoso na. Hindi ko maintindihan. Fiancé ko si Stella pero ikaw naman yung palagi kong hinahanap. Ikaw yung nagpapasaya sa akin. Yung simpleng pag-abot ng kamay natin habang inaabot mo yung kape, pakiramdam ko gusto ko nang tumalon sa sobrang tuwa. Ngumiti naman si Monique. Hindi niya napigilan ang sarili na mapangiti. Yung kilig na nararamdaman niya noon, ramdam niya ulit ngayon. Kaya nga nung umalis ako, araw-araw kitang tinawagan. Hindi lang yun para sa bahay, kundi para marinig ko yung boses mo. Patuloy pa ni Leo. Kaya nung malaman ko yung ginawa ni Stella sa'yo, doon ko naintindihan na kailangan kong tapusin ang lahat.
Kaya Monique, hiwalay na kami ni Stella. Hindi ko na kayang ugali niya. Tinitigan ni Leo si Monique at ang mata niya ay puno ng pag-asa at pagmamahal sa dalaga. Ngayon, pareho na tayong single at malaya. Monique, hindi ko alam kung paano ko ta sasabihin pero mahal kita. Matagal na. Alam ko na. Mahirap yung sitwasyon natin ngayon. Pero handa akong ipaglaban ka. Handa akong maghintay. Saad ni Leo bago pa kinuha ang kamay ni Monique. Naiyak naman si Monique. Ang matagal niya ng pangarap, unti-unti nang nagkakatotoo. Ang lalaking mahal niya, inamin na rin na mahal din siya. Leo, salamat. Mahinang sagot ni Monique bago pinunasan ang luha niya. Matagal ko rin hintayan pero hindi ko kaya. Nang dahil sa narinig ay unti-unting bumagsak ang balikat ni Leo sa lapis sa dismaya sa narinig. Hindi mo kaya? Anong ibig mong sabihin, Monique? Ayaw mo ba sa akin? Akala ko ba pareho tayo ng nararamdaman? Pareho tayo ng nararamdaman, Leo, oo. Mahal din kita. Pag-amin ni Monique. Pero hindi ko kaya. Hindi sa ngayon. Bakit? Dahil ba sa nagbago na yung buhay mo? Dahil ba sa hindi na ako yung sir mo na nagbibiro sa'yo? Tanong ni Leo na naguguluhan. Hindi, Leo. Hindi dahil dyan. Saad ni Monique bago huminga ng malalim. Tumingin siya kay Leo ng may matinding awa at lungkot. Leo, tingnan mo yung nangyari kay Stella. Dagdag ni Monique na ang boses ay puno ng simpatsya. Sa isang gabi lang, nawala lahat sa kanya. Yung pagiging tunay na anak ng Damalanta. Yung karangalan niya sa harap ng lahat. Tapos pati ikaw, bigla mong hihiwalayan. Pero deserve niya yon, Monique. Pinahiya ka niya, sinaktan ka niya. Hindi ba't ito yung karma niya? Giit ni Leo na medyo galit. Di ko naman ginusto yun, Leo. Ang totoo niya, naaawa ako sa kanya. Kahit anong sama na ginawa niya sa akin, siya pa rin naman yung ampon na anak ng papa ko. Bigla na lang siya nawalan ng pag-asa. Nawala lahat sa kanya. Walang-wala na siya ngayon. Saad ni Monique bago siya malungkot na yumuko. Hindi ko kayang maging dahilan para mas lalo pa siyang magdusa. Hindi ko kayang maging trophy mo na kinuha mo sa kanya agad-agad pagkatapos mo siyang iwan. Hindi ako papayag na pumalit sa pwestong siya dapat ang naroon. Ayoko ng rebound, Leo. Ayoko maging rebound. Tumayo si Monique at tiningnan si Leo nang may matinding pagmamahal pero may distansya. Leo, bigyan mo ng oras si Stella. Hayaan mo siyang mag-isa muna. Mag-isip. At tanggapin yung katotohanan. Hayaan mo siyang hanapin ang sarili niya nang hindi nakasalalay sa pagiging Damalanta o sa pagiging asawa mo. Pakiusap ni Monique. At ako, kailangan ko rin bigyan ng oras ang sarili ko. Hindi ko pa lubos na naiintindihan yung buhay na meron ako ngayon. Kailangan kong lumaki. Kailangan kong matuto. Hindi ito yung tamang panahon para sa atin. Dagdag pa ni Monique na baka sang boses ang lungkot. Huminga ng malalim si Monique. Ito yung pinakamahirap na desisyon niya sa buong buhay niya. Kahit gusto ka Leo, iiwas ako. Hindi kita tatanggapin sa ngayon. Hindi pa sa ngayon. Aniya pa. Masakit ang mga salita ni Monique kay Leo. Ramdam niya ang pagmamahal ng mga mata ni Monique pero malinaw na malinaw ang pagtanggi niya sa bawat salitang binitawan niya. Ibig sabihin gusto mong bumalik ako kay Stella, ganun ba? Tanong ni Leo na nalilito. Hindi, Leo. Gusto ko lang na bigyan mo siya ng space. At bigyan mo yung sarili mo ng space. Hindi ko naman sinabing magbalikan kayo. Sinabi ko lang na maghintay ka. Mariing sabi ni Monique. Kung totoo ang nararamdaman mo para sa akin, makakapaghintay ka. Nalungkot si Leo. Naiintindihan niya ang desisyon ni Monique at lalo pa siyang humahanga sa dalaga sa sinabi nito. Pero hindi niya maitatanggi na masakit yung rejection ni Monique sa pag-amin niya. Sige Monique, naiintindihan ko.
Saan ni Leo bago tumayo at niyakap si Monique sa huling pagkakataon. Isang yakap na puno ng lungkot, pag-asa at paggalang sa desisyon ng dalaga. Maghihintay ako, Monique. Mahinag saad ni Leo. Pero huwag mo akong paasahin. Hindi, Leo. Nagpapakatotoo lang ako. Sagot naman ni Monique bago ngumiti ng matamlay. Umalis si Leo, dala ang sakit ng pagtanggi. Pero bitbit din niya ang pag-asa na handa siyang maghintay para kay Monique. Si Stella naman ay nag-iisa sa minimalist niyang kondo. Ang dating buhay na puno ng kulay at karangyaan ay napalitan ng katahimikan at kalungkutan. Nawala ang lahat sa kanya. Ang pagiging tunay na demalanta, ang karangalan niya sa lipunan, at ang fiancé niya na si Leo. Sa loob ng ilang araw, umiiyak lang siya. Wala siyang makuhang kaibigan na makikinig sa kanya dahil lahat sila ay abala sa pag-alok ng pakikipagkaibigan kay Monique. Nawalan siya ng pag-asa. Paano nangyari to? Bakit ako? Bakit yung katulong pang yun? 2 beses akong nawalan sa isang gabi. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Ang cellphone niya ay puno ng mga unanswered calls at messages mula kay Mr. De Malanta na humingi ng tawad at nag-aalok ng suporta. Pero ayaw ni Stella na makipag-usap. Hindi niya matanggap na si Monique yung babaeng pinahiya niya, ang tunay na anak ng daddy niya na mahal niya. Isang hapon nakaupo lang siya, nakatulala ng may kumatok. Nagulat siya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Sino yan? Tanong niya sa malungkot na boses. Ako to, Stella, si Dave. Sagot ng boses mula sa labas. Si Dave ay matalik na kaibigan ni Leo. Isang matalino at mapagkumbabang negosyante rin. Noon pa man nakikita niya na yung ganda at talino ni Stella. Pero alam niyang malapit na itong ikasal kay Leo kaya hindi na siya umimik. Nag-alangan si Stella pero binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Dave na may dalang maliit na paper bag ng pagkain. Dave, bakit ka nandito? Si Leo ba yung nagpadala sa'yo? Tanong ni Stella. Namukha namang pagod. Hindi Stella, ako lang. Sagot ni Dave na malumanay ang boses. Nabalitaan ko yung nangyari. Yung tungkol sa party, kay Monique, at kay Leo. Hindi ako nagpunta rito para manghusga. Mabuti pa wag na lang. Sabi ni Stella at sinubukan niyang isara ang pinto. Pero pinigilan ni Dave. Teka lang Stella. Alam kong galit ka pero wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam kung kumain ka na. Nagluto lang ako ng adobo. Alam kong paborito mo yan. Naramdaman naman ni Stella ang gutom. Hindi siya kumakain ng maayos sa loob ng ilang araw. Hinarap niya si Dave at nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Pasok ka. Sabi ni Stella at nag-iwan ng espasyo. Umupo naman si Dave sa sofa. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. Ang amoy ng adobo ay nakakaengganyo dahilan upang kumalampa ang sikmura niya ng mga oras na yon. Kumain ka muna. Alok ni Dave. Hindi ko alam kung bakit ka nandito, Dave. Lahat na lang ng tao galit sa akin. Lahat sila kinamumuhian ako dahil sa ginawa ko kay Monique. Kahit si Leo iniwan ako. Sabi ni Stella habang umiiyak. Alam ko, Stella, pero tingnan mo. Kung hindi ka magbabago, lalo kang mawawalan. Saad ni Dave na seryoso. Hindi kita iiwan sa pinagdaraanan mo ngayon. Hindi ako nandito para maging boyfriend. Nandito ako bilang kaibigan na matagal nang humahanga sa'yo. Humahanga? Sa akin? Sa taong pinahiya yung isang katulong at pinakawalan ng fiancé niya? Tanong ni Stella na nagulat. Hindi ko hinahangaan yung ginawa mo kay Monique. Walang may gusto nun. At alam mo yon sa sarili mo. Pero hinahangaan ko yung ganda mo. Yung talino mo sa negosyo. At yung passion mo. Iyan ang nawawala sa'yo ngayon. Paliwanag ni Dave. Hindi ko alam, Dave. Walang-wala na ako. Yung pangalan ko. Yung apelido ko nawala. Yung future ko nawala. Sabi ni Stella na umiiyak. Hindi totoo yan, Stella.
Hindi ang apelido ang nagde-define kung sino ka, kundi ang ugali mo. Mariing sabi ni Dave. Kailangan mong maging humble. Kailangan mong tingnan yung sarili mo sa salamin. At tanungin mo na bakit ko ginawa yun. Gusto mo bang maging masamang tao habang buhay? Tahimik si Stella at pinakinggan niya ang sinabi ni Dave. Walang panghuhusga, walang sermon. Tanging comfort at matapang na katotohanan ang narinig niya. Galit ako kay Monique, Dave. Galit ako sa karma. Sabi ni Stella at huminga ng malalim. Hindi yan karma, Stella. Pagkakataon to. Sabi ni Dave bago kinuha ang kamay ni Stella. Pagkakataon para magbago. Hindi ka na demalanta. Okay? Sino ka ngayon? Sino si Stella na walang apelido ng tatay niya? Kailangan mong alamin yan. Unti-unti nagsimulang kumain si Stella. Sa bawat kagat ng adobo, parang unti-unti niyang natatanggal ang bigat sa dibdib niya. Si Dave ay nagkwento tungkol sa simpleng buhay niya at kung paano siya nagtrabaho ng husto para magkaroon ng sariling kumpanya. Nagsimulang ma-inlove si Stella sa kabaitan at pagiging mapagkumbaba ni Dave. Ipinakita ni Dave sa kanya ang tunay na halaga at hindi na sa apelido o sa karangyaan, kundi sa simpleng pagiging mabuting tao. Dave, salamat. Saad ni Stella matapos kumain. Ikaw lang yung nagpunta dito para damayan ako. Hindi ka man lang nagtanong tungkol sa negosyo. Hindi mo ako sinabihan ng masamang salita. Wala yon, Stella. Magkaibigan tayo eh. Saad ni Dave bagong ngumiti. Simula noon, madalas nang dumalaw si Dave kay Stella. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa nakaraan kundi sa future. Tinuruan ni Dave si Stella kung paano maging humble, kung paano maging mabait sa ibang tao, at kung paano pahalagahan ng simpleng buhay. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang parke, biglang nagsalita si Stella. Dave, naaalala mo ba yung ginawa ko kay Monique? Yung kahihiyan na ginawa ko sa kanya? Oo, Stella. Pero wag mo na masyadong isipin yun. Sabi ni Dave. Hindi, kailangan kong isipin yun. Mali yun. Mali na pahiya ko siya. Mali ang tiningnan ko siya na mas mababa sa akin. Ang yabang ko noon, Dave. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang maging noble at iwasan si Leo. Para lang bigyan ako ng oras. Sabi ni Stella na nag-iba ang tingin sa buhay. Ayan. Ayan ang pagbabago. Stella, nakikita ko na. Natututo ka na. Sabi ni Dave at ngumiti ng totoo. Unti-unting nahulog ang loob ni Stella kay Dave. Hindi na siya naghahanap ng karangyaan, kundi ng tunay na pagmamahal at sincerity. At ito ay nakita niya kay Dave, ang kaibigan ng dati niyang fiancé. 2 buwan ang lumipas mula nang simula ni Stella ang personal journey niya kasama si Dave. Sa panahong ito, hindi na siya nag-abala sa mga mamahaling damit at alahas. Natuto na siyang mag-commute, sumakay ng Grab at kumain ng mga simpleng kainan. Ang dating arroganteng si Stella ay napalitan ng isang mapagkumbaba at kalmadong babae. Si Dave ang naging tuloy niya sa pagbabagong ito. Sila na ni Dave. Ang relasyon nila ay hindi na nakabase sa pera o pangalan, kundi sa tunay na pagmamahalan at respeto. Sigurado ka ba talaga dito, Stella? Tanong ni Dave habang nagmamaneho sila patungo sa opisina ni Monique. Oo, Dave. Kailangan ko tong gawin. Sagot naman ni Stella na nakasuot ng isang simpleng business casual attire pero may determination sa mga mata niya. Kung hindi ako hihingi ng tawad, habang buhay kong dadalhin ng bigat ng kahihiyan ko, lalong-lalo na kay Monique. Yung desisyon na bigyan ako ng oras yung nagparamdam sa akin na napakaliit ko. Sasamahan kita. Ano man ang maging reaksyon nila, andito lang ako. Sabi ni Dave at ngumiti. Samantala si Monique naman ay mabilis na umaangat sa mundo ng negosyo. Siya na ngayon ang pinakabatang CEO ng isa sa mga kumpanya ni Mr. De Malanta. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay niya, hindi pa rin siya nakakalimutan ng simula niya bilang katulong. Palagi siyang nag-iisip kung kamusta na nga ba si Stella at kung naging maayos ba ang buhay nito. Nang pumasok si Stella at Dave sa office ni Monique, nagulat ang sekretary nito. Hindi niya inasahan ang unannounced visit ni Stella. Sino pong hinahanap niyo, ma'am? Tanong ng sekretarya na nag-aalangan.
Si Monique Monique de Malanta. Pakisabi si Stella de Malanta at ang kaibigan ni Leo na si Dave ang bumibisita. Sabi ni Stella na kalmado. Pagpasok nila sa opisina ni Monique, nakita ni Stella ang pagiging seryoso at profesional ni Monique. Stella? Dave? Ano ginagawa niyo rito? Tanong ni Monique na tumayo mula sa kanyang mesa at nagulat. Monique, kailangan na kita makausap. Sandali lang. Pakiusap ni Stella. Sige, pero huwag ka mag-alala. Hindi ko nakukwento kay Daddy yung tungkol sa pagbisita mo. Biro pa ni Monique, napilit na pinapagaan ang lahat. Umupo sila. Tiningnan ni Stella si Monique. Hindi niya maisip sa isip na yung babaeng nasa harap niya na may power na ay ang babaeng inutusan niyang mag-serve ng maruruming baso. Monique, andito ako para humingi ng tawad. Panimula ni Stella na nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Walang salita ang nakapagpaliwanag sa sobrang kalalaan at kasamaan na pinakita ko sa'yo sa party. Ginawa kitang katawa-tawa sa harap ng lahat. Ilutusan kitang mag-serve ng maruruming baso. Dahil lang sa gusto kong ipamukha sa'yo na mas mababa ka kaysa sa akin. Mali yung ginawa ko. At pasensya ka na ha. Sobra-sobra. Saad ni Stella at tuluyan ng bumuhos ang luha. Hindi naman inasahan ni Monique ang ganoong klase ng pag-amin. Tumayo siya, lumapit kay Stella. Stella, salamat at sinabi mo yan. Sabi ni Monique at niyakap niya si Stella. Nagulat si Stella sa yakap. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Matagal na kitang pinatawad. Alam ko kung gaano kahirap yung biglang mawala ang lahat sa'yo. Kaya nga hindi ko tinanggap si Leo noon. Saad ni Monique. Gusto ko, bigyan mo ng oras ang sarili mo para magbago. At sa tingin ko naman, nakuha mo ng pagbabago na yun. Salamat Monique ha. Sana makita mo rin si Leo. Hindi ko siya pinabayaan at alam kong mahal na mahal ka niya. Saad ni Stella bago siya tumingin kay Dave. Siya nga pala si Dave, Monique. Siya ang nagturo sa akin na maging humble at mabait. Siya ang dahilan kung bakit nagbago ako. Alam ko, Stella, at nakikita ko, nagbago ka nga talaga. Mas masaya ka na ngayon. Saad ni Monique bago ngumiti. Pagkatapos ng emotional confrontation na yon, nagpunta si Stella at Dave para bisitahin si Leo sa kumpanya niya. Si Leo na abala sa trabaho ay nagulat din nang makita ang dalawa. Stella? Dave? Anong ginagawa niyo rito? Magkasama kayo? Tanong ni Leo. Hi Leo, hindi kami nagpunta dito para manggulo. Nandito kami para magpaalam at humingi ng tawad. Sabi ni Stella na kalmado. Ako muna Leo, sabi ni Dave. Leo, alam kong mahirap ang sitwasyon, pero hindi ko rin inasahan na mahuhulog ang loob ko kay Stella. Pero ang totoo niyan, mahal ko siya at mahal niya rin ako. Hindi kami nagtatago. Hihingi lang sana ako ng permiso mo bilang kaibigan na maging masaya sa piling niya. Dave, salamat. Sabi ni Leo at ngumiti ng totoo. Matagal naman na kaming tapos si Stella. Kung ikaw makakapagpabago sa kanya at makakapagpapasaya, wala akong problema dyan. Masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat Leo, sabi ni Dave. Muli ay hinarap ni Stella si Leo. Leo, pasensya na talaga sa lahat. Sa party, sa ugali ko at sa pagiging controlling ko. Alam ko hindi ko na maibabalik ang lahat pero masaya ako na naging tapat ka sa akin. At sa nararamdaman mo. Salamat at hindi mo ako pinabayaan sa kalungkutan kahit hindi mo ako binalikan. Sad naman ni Stella. Okay lang Stella. Ang mahalaga masaya ka na ngayon at natuto ka na. Sagot ni Leo. Ang tatlong tao na dati nagkakagulo at may love triangle ay naging magkaibigan ulit. Ang galit ay napalitan ng pagpapatawad at pagtanggap. Sila na ni Dave. Sige na Leo, aalis na kami. Pupunta na kami sa Baguio, magbabakasyon. Sabi ni Dave. Sige, mag-ingat kayo. At sana makita mo na si Monique ulit. Sabi ni Stella na nakangiti. Maghihintay ako, Stella. Kailangan ko lang maging deserving para sa kanya. Saad ni Leo.
Mabilis na lumipas ang 2 taon. Sa panahong ito, nagbago lahat ng mga bagay-bagay. Si Monique ay hindi na lang basta anak ni Mr. De Malanta. Siya ay kinikilala bilang si Monique Andrea De Malanta Ong, ang henyong young CEO na nagpapatakbo ng Ong De Malanta Foundation at ang ilang subsidiaries ng De Malanta Group of Companies. Sa loob ng 2 taon, ginugol ni Monique ang oras niya sa pag-aaral, pagtatrabaho at pagbabago ng persona niya. Ang dating simpleng katulong ay nagtataglay na ngayon ng aura ng kapangyarihan at grace. Pero sa loob ng opisina niya, nananatili siyang mapagkumbaba at approachable. Isang hapon, kausap niya ang dad niya na si Mr. De Malanta. "Dad, tingnan mo yung financial report na to." Saad ni Monique, hawak ang isang tablet. "Masyadong malaki yung expense natin sa logistics. Gusto ko mag-invest sa in-house na sistema. Mas makakatipid tayo at mas magiging efficient kung gagawin natin yon." "Gusto ko yan, Monique. Sa totoo lang, mas magaling ka pa nga sa akin." Saad ni Mr. De Malanta bago tumawa. "Sa loob ng 2 taon, nakita ko na kung gaano ka kahusay. Hindi lang ang dugo mo ang dumadaloy sa'yo, kundi ang talino at grit ng nanay mo na si Andrea." "Salamat, Dad." Ngumiti naman si Monique. "Pero hindi ko pa rin po nalilimutan yung sinabi ko noon sa sarili ko na hindi ako magiging arogante kahit na anong mangyari. Hindi ko hahayaan na kainin ako ng kapangyarihan at kayamanan. Iyan ang dahilan kung bakit mahal ka ng mga tao, Monique. Pati mga empleyado, gustong-gusto ka." Sabi ni Mr. De Malanta. "Pero anak, si Leo, kamusta na kayo? Wala ka na bang balita sa kanya?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Monique nang marinig ang pangalan ni Leo. "Dad, nag-iwan ako ng message sa kanya. Ang sabi ko maghihintay ako pero hindi ako mangangako." Aniya bago siya malungkot na ngumiti sa ama. Si Leo naman ay naging workaholic sa loob ng 2 taon. Ang sakit ng paghihiwalay nila ni Stella at ang sakit ng pagtanggi ni Monique ay ginamit niya bilang inspirasyon para maging mas matagumpay. Nagpalago siya ng negosyo niya, nag-invest sa technology at green energy. Ang kumpanya ay naging global competitor. Isang gabi, kasama niyang matalik niyang kaibigan na si Dave, nakasama si Stella. "Dude, ang dami mong napalaro ng awards ha." Pati ni Dave habang nagiinom sila sa isang simpleng rooftop bar. "Ang galing mo. Siguro magiging bilyonaryo ka na bago mag-30. "Aba, bilyonaryo na yata yan si Dave." Biro ni Stella na masayang masaya na ngayon kasama si Dave. "Hindi ko yung ginagawa para sa pera, Dave. Ginagawa ko to para mapatunayan ko sa sarili ko na karapat-dapat ako." Sabi ni Leo na seryoso. "Nakarapat-dapat ako sa babaeng minahal ko. Sa babaeng nagturo sa akin ng humility at noble love." "Si Monique ano?" Tanong ni Stella. "Oo, Stella. Si Monique." Pag-amin ni Leo. "Sinabi niya sa akin na kailangan ko munang bigyan ng oras. Ginawa ko yun. Sinabi niya na kailangan ko munang maging mas mature. Ginawa ko rin yun." "Pero 2 taon na rin, Leo. Hindi ka ba nag-try makipag-communicate sa kanya?" Tanong ni Dave. Hindi ko pa ginagawa. Sinunod ko lang yung sinabi niya. Nahintayin ko lang na siyang kusang magpakita sa akin. Sabi niya, kung totoo yung nararamdaman ko para sa kanya, makakapaghintay ako. Kaya eto, naghihintay ako. Sagot ni Leo. "Grabe ka, Leo, ang galing mo rin." Sabi ni Stella na nakangiti. "Pero sa tingin ko, handa na si Monique. Nakita ko siya last month sa isang business conference. Ang ganda niya at ang powerful pa ng aura niya. Magkapareho na kayo ng status ngayon. Hindi ka na lang niya boss, equal na kayo." Iyan ang gusto ko. Hindi ko siya gusto dahil sa kayamanan niya. Pero gusto ko maging equal lang kami. Gusto ko maging partner niya. Hindi lang sa pag-ibig kundi sa negosyo at buhay. Sabi ni Leo. Biglang tumunog ang cellphone ni Stella. Galing kay Mr. De Malanta ang message na yon. Teka lang, tumatawag si Dad. Sad ni Stella bago niya sinagot ang tawag. Hello, Dad? Ganun po ba? Kailan po yan? Sige po, sasabihin ko po kay Leo. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Stella kina Leo at Dave. Guys, may big event daw yung De Malanta Group sa susunod na buwan.
Gala dinner daw para sa charity. Lahat ng mga powerful tao sa Asia, imbitado. At gusto ni Dad na i-invite daw kayong dalawa bilang business partners niya. Sabi ni Stella. Ibig sabihin makikita ko na si Monique? Tanong ni Leo na biglang sumigla. Oo, si Monique ang organizer ng event. At ito na ang magiging unang pagkikita niyang dalawa pagkatapos ng 2 taon. Magiging CEO to CEO na yung usap ninyo. Sabi ni Stella at ngumiti ng nakakaasar. Nang gabing iyon hindi nakatulog si Leo. 2 taon siyang naghintay. Ito na yung pagkakataon niya. Ang katulong na minahal niya ay isa na rin CEO ngayon. Wala na silang status gap ngayon. Samantala, abala naman si Monique sa paghahanda para sa gala dinner. Kausap niya ang sekretarya niya si Miss Cruz ng mga oras na yon. Miss Cruz, siguraduhin mong maayos yung seating arrangement, sabi ni Monique. Opo, Ma'am Monique, pero may isang guest po na nag-confirm ng attendance sa familiar po sa inyo, si Mr. Leo Chua po. Saad ni Miss Cruz na nag-aalangan. Ngumiti naman si Monique. Pero pilit iyon. Si Leo. Oo, matagal ko na siyang hindi nakikita. Sikat na pala siya ngayon. $1 billion company na ang sa kanya. Saad niya. Opo, ma'am. Ang tanong po, saan po siya ilalagay? Kasama po ba siya ni Sir Dave at Ma'am Stella? Huminga ng malalim si Monique. Huwag mo ilalagay si Leo sa table na Dave at Stella. Ilagay mo siya sa presidential table. Katabi ko. Mariing saad ni Monique at ang ngiti niya ng mga oras na yon ay puno ng pag-asa. Nang dumating ang gala night, naging abala na ang lahat. Napakaganda ng grand ballroom ng isang luxury hotel. Ang charity gala dinner ng Damalanta Group ay dinaluhan ng daan-daang high-profile na negosyante at politiko. Ang lahat ay nakasuot ng magandang suit at gowns. Si Monique ay nakatayo malapit sa entrance. Nakasuot siya ng isang elegant na midnight blue gown na nagpapatingkad sa ganda at aura niya ng kapangyarihan. Siya ang host ng gabi at kitang-kita sa kanya ang poise ng isang young CEO. Sa tabi niya naroon ang daddy niya. Relax anak, mukha kang perpekto. Bulong na Mr. De Malanta. Ninenervyos lang ako, Dad. Hindi lang ito tungkol sa event. Sagot pa ni Monique at huminga ng malalim. Alam niya kung sino ang paparating. Alam ko. Handa ka na ba? Tanong ni Mr. De Malanta bago ngumiti. Kailangan ko na. Sagot ni Monique at tumingin sa entrance. Maya-maya pumasok si Leo. Kasama niya sina Dave, Stella. Si Leo ay nakasuot ng isang custom-made na tuxedo. Ang aura niya ay nag-iba na rin. Mas seryoso na siya ngayon. Mas matatag, mas powerful. Hindi na rin siya mapaglaro ngayon. Siya na si Mr. CEO Leo Chua, ang tycoon na umaangat sa global scene. Naghiwalay sina Dave at Stella papunta sa kanilang designated table. Si Leo naman ay lumapit sa host table kung saan naghihintay si Mr. De Malanta at Monique. Nag-init ang mga mata ni Monique at Leo sa isa't isa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkatinginan sila, mata sa mata, sa loob ng 2 taon. Good evening, Mr. De Malanta. Congratulations sa event. Bati ni Leo kay Mr. De Malanta na nagbigay galang. Salamat, Leo. Ang ganda ng suit mo ah. Puri pa ni Mr. De Malanta. Pagkatapos humarap ni Leo kay Monique, ang mga mata niya ay nananatiling nakatitig sa ganda at grace ni Monique nung gabing iyon. Good evening, Miss De Malanta. Bati ni Leo na mas seryoso. Ang pagtawag niya sa apelyido ni Monique ay nagpapakita ng paggalang sa bagong katayuan nito. Good evening, Mr. Chua. Sagot naman ni Monique at ngumiti ng profesional. Nagkamayan sila. Ang shake hands sa iyo ay mabilis lang at formal, pero ramdam nilang dalawang spark na matagal nang naroon. Ang ganda ng event niyo. Impressive. Puri ni Leo. Salamat. Galing ka sa trip sa Europe, tama? Nakita ako sa business news eh. Saad ni Monique. Oo nga eh. Mabilis ka pa rin pala sa balita. Alam mo na lahat bago pa man ako makapagkwento. Biro ni Leo. Ayun ang trabaho ko ngayon, sir. Tagon ni Monique at tumawa ng mahina. Pagkatapos ng maikling pag-uusap,
Pumunta si Leo sa president's table kung saan siya ay nilagay ni Monique, nakatabi mismo ng host. Nang umupo ang lahat, nagsimula na ang programa. Si Monique ang nagbigay ng opening remarks. Salamat sa lahat ng nandito ngayon. Ang gala na ito ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng yaman. Ito ay tungkol sa commitment natin sa society. Saad ni Monique at nagbigay ng isang napakagandang talumpate tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa mahihirap. Habang nagsasalita si Monique, nakatingin lang si Leo sa kanya. Naalala niya yung dating katulong na nahihiya pang mag-serve ng kape. Ngayon, siya nang nagbibigay ng speech sa harap ng pinakamakapangyarihang tao. Ang pride na naramdaman ni Leo ay hindi maipaliwanag. Tama ang ginawa niya. Tama na naghintay siya. Nang matapos ang talumpate, umupo si Monique. Tumahimik ang ballroom at nagbigay ng standing ovation ng lahat at kasama na roon si Leo. Ang galing mo, Mr. Malanta. Bulong ni Leo. Salamat, Mr. Chua. Sagot naman ni Monique bago ngumiti kay Leo. Sa gitna ng hapunan, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng mas personal. Leo, kamusta na si Stella at Dave? Tanong ni Monique. Ayun, masaya-masaya sila. Humble na si Stella. Nagpapasalamat nga siya sa'yo eh. Dahil sa'yo, nagbago siya. Sabi ni Leo. Masaya din ako para sa kanila. Sagot ni Monique. Nag-uusap na ba kayo ni Dave tungkol sa investment sa green energy? Oo, ang galing mo. Sa loob ng 2 taon, naging master ka na ng negosyo. Sabi ni Leo. Ikaw din. Global brand na nga yung company mo eh. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Kahit boss lang kita noon. Biro pa ni Monique. Ginawa ko yan para sa isang tao. Sabi ni Leo at tumingin sa mata ni Monique. Bumilis naman ng tibok ng puso ni Monique nang sandaling magtama yung mata na lang dalawa. Ginawa ko yan para maging karapat-dapat sa'yo. Naghintay ako, Monique. 2 taon. Hindi ako nakipag-date kung kani-kanino Sinunod ko yung sinabi mo. Inihintay ko yung tamang panahon. Pag-amin ni Leo na seryoso. Huminga ng malalim si Monique bago namumula ang mukha na nag-iwas ang tingin. Leo, naghihintay din ako. Ibig sabihin ba nito ito na yung tamang panahon? Tanong ni Leo na puno ng pag-asa. Ngumiti naman si Monique. Ang ngiti ang matagal niya nang pinigilan. Ang ngiti ng katulong na umibig sa boss niya. Baka oo? Mahinang sagot ni Monique. Nang matapos ang programa, nag-alok si Mr. De Malanta ng toast. Si Monique at Leo, ang future ng business natin. Cheers! Nakipag-cheers ang lahat. Habang naglalakad palabas, magkatabi sina Monique at Leo. Monique, maaari ba kitang imbitahan na mag-lunch bukas? Hindi bilang business partners, kundi bilang Monique at Leo. Tanong ni Leo. Tumingin si Monique sa kanya. Pwede naman. Mag-iingat ka sa pag-drive, sir. Ikaw din, ma'am. Sagot ni Leo bago umiti kay Monique na ginantihan naman ito. Kinabukasan, araw iyon ng Lunes. Pero hindi to ordinaryong Lunes lang para kay Leo. Ito ang araw ng lunch date nila ni Monique. Nag-set sila ng appointment schedule sa isang private at elegant na restaurant na malapit sa business district. Si Leo ang unang dumating. Nakasuot siya ng smart casual attire at kitang-kita sa mata niya ang pananabik. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol na kay Monique. Maya-maya dumating na si Monique. Nakasuot siya ng isang simpleng chic dress. Nang makita ni Leo si Monique, tumayo siya agad at ngumiti ng malaki. Hi Monique, bati ni Leo ng malambing. Hello Leo, sagot naman ni Monique na makalapit siya. Umupo ka, nagpa-reserve ako ng table na hindi tayo masyadong maiistorbo. Baka mamaya mag-ingay pa yung paparazzi kapag nakita nila tayo magkasama. Biro pa ni Leo. Oo nga mabuti na yung ganito. Baka mamaya isipin nila kung ano sa atin. Tapos ipost nila sa social media na nagda-date tayong dalawa. Sad naman ni Monique bago sila natawa. Umupo sila. Ang atmosphere ay hindi na formal. Para silang dalawang magkaibigan na matagal nang hindi nagkita. Kamusta nga pala yung event kagabi? Sobrang successful ano? Panimula ni Leo. Oo nga salamat nga pala ha. Galing ka sa pagod sa biyahe tapos dumating ka pa.
Ano na nga ulit yung sinabi mo kagabi na ginawa mo lahat ng to para sa isang tao? Oo, ginawa ko lahat ng to para sa'yo, Monique. Sad ni Leo na hindi man lang nag-alinlangan sa dalagang kaharap. Hindi ko maaabot lahat ng to kung hindi lang din dahil sa'yo. Bakit? Tanong ni Monique bago nakangiting tumingin kay Leo. Bakit ako, Leo? Dahil nang tanggihan mo ako 2 taon na nakakaraan, sinabi mo sa akin na hindi pa tayo equal. Dahil lang boss mo ko at katulong ka lang. Sabi mo kailangan kong bigyan si Stella ng oras. Ginawa ko yon. Pero sinabi mo rin sa akin na kailangan kong maghintay. Habang naghihintay ako, kailangan kong maging karapat-dapat sa'yo. Hindi sa pera, kundi sa status na meron ka. Pag-amin ni Leo, hindi ko naman sinabi na maging billionaire ka. Biro pa ni Monique. Hindi ko rin naman sinabi na gawin mo lahat ng subsidiaries ng Demalanta Group na maging profitable. Ganti ni Leo bago sila nagtawanan. Pero seryoso, Leo, sabi ni Monique. Na-appreciate ko yung ginawa mo Hindi lang dahil naghintay ka, kundi dahil ginamit mo yung oras na yun para maging mas mature at mas successful ka. Impressive yun para sa akin. At salamat para doon. Salamat din. Kung hindi mo ako tinanggihan noon, baka masama pa rin ang ugali ko hanggang ngayon. Baka ikakasal na rin ako kay Stella at hindi ko na sana nakita yung karma na dumating sa kanya. Nang dahil din sa'yo, nakita ko na hindi lang ako basta boss. May responsibility rin ako sa mga taong nasa paligid ko. Saad ni Leo. Kamusta na nga pala si Stella? Ang saya niya kagabi nung nakita ko siya. Tanong ni Monique. Masayang-masaya na siya, Monique. Nagbago na talaga siya. Ang sabi niya, mas masarap pala yung buhay na hindi nagmamadali. Sagot ni Leo. Nagbabakasyon sila ngayon ni Dave. Nasa Baguio yata sila ngayon. Oo nga, sana maging masaya sila. Saad ni Monique. Dahil sa kanila, naging mas madali yung transition ko sa pagiging Demalanta. Tiningnan ni Leo si Monique bago ngumiti ng tipid. Monique, 2 taon na yung lumipas. Marami na tayong pinagdaanan. Wala nang gap sa status natin. Mas matatag na tayo pareho ngayon. Actually, equal na nga tayo, 'di ba? So, anong gusto mo mangyari ngayon, Leo? Tanong ni Monique na nakangiti. Gusto ko sana magsimula ulit tayo. Yung para bang walang past na nangyari. Yung parang bagong chapter. Saad ni Leo. Gusto ko sana makipag-date sa'yo. Gusto ko maging boyfriend mo. Sa tamang paraan. Yung walang pressure. Wala nang lahat. Gusto ko maging masaya tayo. Pero Leo, marami akong schedule. Biro ni Monique. Hindi mo na ako katulong. Baka mamaya niyan, hindi na tayo magkita. Oo, hindi mo na ako magiging amo. Pero magiging partner mo ako sa lahat. Sa buhay at sa negosyo. Saad ni Leo na seryoso. Hahanapin natin ng oras lahat. Kahit late night meeting pa yan. Dinner date muna bago business proposal. Gusto ko yan. Pero kailangan natin maging discreet. Saad ni Monique. Alam mo naman yung mga paparazzi. Wala namang ibang nagawa si Leo kung hindi natatawang tumango kay Monique bago sila magkasabay na natawa sa mga pinag-uusapan nila. Ang lunch date na iyon ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng kanilang past, pagtanggap sa kanilang present at pagpaplano para sa kanilang future. Napansin ni Leo na may nagbago kay Monique. Hindi na siya nahihiya at medyo confident na rin siya ngayon. Bagay na mas lalong nagpangiti kay Leo. Monique, naalala mo ba nung nag-ubutan tayo ng kape sa garden? Tawanan lang tayo ng tawanan noon. Saad ni Leo bago ngumiti. Oo nga di ko makakalimutan lahat ng yon, Leo. Saad ni Monique bago malungkot na ngumiti. Nakakamiss lahat ng yon. Pwede pa naman tayong bumalik sa dati. Saad ni Leo dahilan upang mapabali ng tingin si Monique sa kanya. Kung gugustuhin mo at saka kung pahihintulutan mo ako. Kaya nga tayo nagkita ngayon, 'di ba? Saglit ni Monique sa kanya bago ngumiti kay Leo. Gusto kong bumalik tayo sa dati, Leo. Nang matapos ang lunch nilang dalawa, magkasama silang naglakad papunta sa parking lot. Monique, may kape nga pala ako sa opisina. Gusto mo bang sumama? Parang bitin kasi dito na lang natatapos lahat.
Gusto ko sana makipag-coffee date ulit sa'yo dahil alam kong magiging busy ka na rin. Alok na Leo. Palagi naman ako may oras pagdating sa'yo. Saad ni Monique bago tumango ng paanyaya niya. Sige, pumunta tayo sa opisina mo. Mag-coffee date tayo. At sana, wala munang business talk ngayon. Purely personal lang sana yung pag-uusap natin. Sagot ni Monique. Oo naman. Sagot ni Leo at binuksan niya ang pinto ng kotse niya para kay Monique. Sa sandaling iyon, alam na ni Monique na tama ang choice niya. At nang dahil sa paghihintay niya, nagbunga ang lahat ng meron sila ni Leo. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.